Mainit na balita ngayong tanghali. Nasa 143 na Pilipino pinagkalooban ng pardon ng United Arab Emirates, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang Chinese militia vessel sinadyang banggain ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Pag-asa Island. Department of Social Welfare and Development o DSWD itinanggi ang akusasyon na hindi tinatanggap ng ahensya ang mga referral mula sa Office of the Vice President. Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC may tinitignan pa umanong ilang mas malaking personalidad sa likod ng mga illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Commission on Audit o COA hinikayat na imbestigahan ang umunoy reward system sa drug war ng dating administrasyong Duterte. At mga tsuper dumaraig na dahil sa nababawasang kita na umaabot na sa 300 pesos to 400 pesos bunsod ng ika-4 na linggong big-time oil price hike ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, October 15, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggagawad ng pardon ng United Arab Emirates sa 143 na Pilipino. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng Pangulo na nakausap niya sa telepono si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed at nagpaabot siya ng pasasalamat sa humanitarian aid na ipinaabot ito sa Pilipinas kasunod ng mga bagyo na tumama sa bansa. Nagpasalamat din si PBBM dahil sa pagkakaloob ng pardon sa 143 na Pinoy. Umaasa ang Pangulo na magpapatuloy ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at UAE. Nagkasundo ang Pilipinas at Malaysia na palakasin pa ang relasyon nito sa larangan ng edukasyon at disaster response and management. Sa courtesy call sa Malacanang ni Malaysian Deputy Prime Minister at Minister of Rural and Regional Development na si Ahmad Zahid bin Hamidi, nakita ng dalawang bansa ang pangangailangan na magkaroon ng dagdag na technical at skilled workforce na tutugon sa nagbabagong mundo. Ayon sa Pangulo, napagkasunduan ng mga lider ng ASEAN na ang well-trained workforce ay kinakailangan upang magkaroon ng malakas na ekonomiya. Nais naman ng Malaysia na matuto sa education system ng Pilipinas. Tungkol naman sa disaster response cooperation, ayon sa Deputy Prime Minister, maaari nilang ipadala ang kanilang special group na tinatawag na Smart Team sa Pilipinas sa oras ng sakuna o mga bago sa pag-aproba ng Pangulo. Isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sinadyang banggain ng isang Chinese maritime militia malapit sa Pag-asa Case. Sa pahayag na inilabas ng BFAR, nagsasagawa ng routine patrol ang BRP Datu Cabaylo at BRP Datu Sanday noong Biyernes nang biglang magsagawa ng dangerous maneuver ang isang Chinese vessel na humantong sa pagkakasagi nito sa Datu Cabaylo. Bagaman nagtamo ng maliit na pinsala, matagumpay pa ring natapos ng mga barko ng BFAR ang kanilang pagpapatrolya at ligtas na nakadaong sa Pag-asa Sheltered Port. Hindi totoo na tinatanggihan ng Department of Social Welfare and Development ang mga referrals mula sa Office of the Vice President. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Tinutugunan lahat ng Department of Social Welfare and Development ang referral requests mula sa Office of the Vice President para sa mga humihingi ng financial assistance. Ito ang binigyan diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa budget hearing sa Senado nang ungkatin ni Senador Amy Marcos ang umano'y reklamo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa distribusyon ng financial aid ng kagawaran.
Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila, malugod namin tinatanggap. Katunayan, sinabi ni Secretary Gatchalian na may mga katibayan sila na magpapakita na nagpapasalamat ang OVP sa mga napagbigyang referrals. Nakatanggap pa niya kamakailan ng plaque ang DSWD mula sa tanggapan ni VP Sara bilang pagkilala sa pagtulong sa mga kasong inilalapit nila. Nilinaw rin ng kalihim na hindi inaabuso ng DSWD ang kapangyarihan at pondo ng ahensya. Ito ay matapos isiwalat ni Zamboanga Congressman Kaimer Olaso sa pagdinig na nakansila ang payout ng ilan niyang kababayan matapos itong mag-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor sa kanilang bayan. That's not true na sinabi nyo na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. Nandito na sir, ready na. We posted on Facebook, that is already 3 weeks ago. We posted it, ready na. More than 12,000 payouts, pinakansel lahat. Nangako naman ang DSWD Secretary na titingnan nilang muli ang listahan at i-release ang payout kung malinis naman ito. Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika. Hindi na po papayag ng ating mga career na social worker na i-risk ang kanilang mga lisensya. Paalala naman ng mga senador sa DSWD ay huwag politikahin ang mga pondo sa ahensya. Parating na po ang eleksyon. Sana po hindi po ito magamit itong mga ayuda sa politika. This isn't the first time. There have been complaints from many officers, including the OVP. Kinakailangan talaga panagutan ng DSWD kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo, na mas politiko pa kayo kesa sa politiko. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naharap sa ethics complaint si Agri-Party List Representative Wilbert Lee. Inihain ang reklamo ni na BHW Party List Representative Angelica Natasha Co at Marikina Representative Stella Kimbo dahil sa umano'y improper conduct o hindi akmang ugali ng mambabata sa isinagawang budget hearing sa plenaryo ng Kamara noong nakalipas na buwan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Formal nang isinumite ni na BHW Party List Representative Angelica Natasha Co at Marikina Representative Stella Kimbo ang kanilang reklamo laban kay Agri Party List Representative Wilbert Lee sa House Committee on Ethics. Kaugnay ito ng inasal ng kongresista na tila inambaan umano ang dalawang mambabata sa kasagsagan ng deliberasyon sa plenaryo ng panukalang pondo ng Department of Health para sa taong 2025 noong September 25, 2024. Ayon sa dalawang kongresista, hindi nila nais maulit ang ganitong asal, lalo na sa mga kapwa babae nilang kongresista. Sa sulat na ipinadala ni Congressman Lee sa chairperson ng House Committee on Appropriations noong September 26, humingi ito ng paumanhin sa inasal nito sa budget deliberation sa plenaryo ng Kamara. Gayunman, walang tinanggap na paumanhin si Congresswoman Kimbo mula sa kapwa kongresista. Samantalang desidido si Representative Co na ireklamo pa rin si Congressman Lee kahit nagsorry ito sa kanya. Matindihan nila ang dinanas nilang stress dahil sa pangyayari. Maraming hindi nakakaalam na dahil sa sobrang stress po namin, an hour later, nahimatay actually si Kong Nika while listening to Speaker Martin during his address. So ganun po hindi po yung naging epekto nung acts of aggression po sa amin. Yung akala po ng marami na naiyak po kami dahil sa tuwa, dahil finally natapos na yung DOH budget hearing. Ang totoo po, sabi ko, hindi po yung tears of joy. Tears for fear po yun. It was the first time that I felt unsafe in the workplace. And so I just don't want it to be a precedent. And I know that he knows that coming from me already. And although, actually po family friends kami talaga, no? So, mahirap ito sa akin gawin sa kanya. Pero, again, as I've mentioned, I despise the action.
Ayon naman kay Representative Lee, wala itong intensyong manakit sa kahit sino man o bastusin ang Kamara. Bunga lang anya ito ng kagustuhan niyang matugunan ng suliranin sa serbisyong pangkalusugan ng DOH at PhilHealth. Tiniyak naman itong handang harapin ang reklamo laban sa kanya sa House Committee on Ethics. Pero linawin ko lang po, hindi ko kailanman magiging intensyon na manakit o mambuli kahit kanino, kahit sino man. Wala rin sa intensyon ko na hindi respetuhin ng Kongreso. Hinihintay lang po natin na makakuha ng opisyal na kopya para makatugon dito. Kung tayo po ipatawag ng Committee on Ethics and Privileges, nakahanda po tayong magpaliwanag. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon pang tinitig ng ibang suspect ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na siyang nagpalaganap o sangkot sa operasyon ng illegal pogo sa bansa. Ayon sa PAOK, pawang mga financier ang mga ito at mas may malaking pondo. Samantala, kailangan pang imbestigahan ang mga sinasabi ng lumutang na testigo laban umano kay Madam Huang na itinuturo rin bilang si dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. May mas malaki pang tao sa likod ng mga iligal na pogo sa bansa. Bukod kay Lin Zunhan o Boss Boga, ang sinasabing nagpasimula ng pogo sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mayroong 4 o higit pa silang tinitig ng financier. Mas mayaman umano ang mga ito kumpara kay Lin Zunhan. Ngayon, meron pa po bang ibang mas mataas sa kanya? Meron pa kaming sinusundan, meron pa kaming tinitingnan sa PAOK ng mga financiers. Ang laban po ng komisyon ngayon together with NBI and the CIDG, Immigration and AMLAC, pati ng IACAT is to go after the financiers. Sapagkat kahit po ipa-report natin yung 100,000 na yan, kung nandyan pa naman yung namumuhunan, diba, madali lang silang bumalik. So may iba pang malalaking namumuhunan na nandyan lang pakalat-kalat sa southern part of Metro Manila at saka sa Laguna na sinusundan namin. Si Zunhan ay sinasabing may kaugnayan din umano sa Hongsheng Gaming at Zunyuan Technology sa Tarlac, mga pogo sa Metro Manila, Region 1, 3, 4, Visayas at Mindanao. Ayon kay Casio, kahit patuloy na itinatanggi ni Boss Boga ang mga aligasyon, matibay naman ang ebidensya laban sa kanya. Ang laban po ng komisyon ngayon together with NBI and the CIDG, Immigration and AMLAC, pati ng IACAT is to go after the financiers. Sapagkat kahit po ipa-report natin yung 100,000 na yan, kung nandyan pa naman yung namumuhunan, diba, madali lang silang bumalik. Sinisiyasat na rin ng PAOK ang impormasyon sa isang Madam Hua. Ito umano ay isang mataas na mamumuhunan at tagapamagitan sa mga Chinese at opisyal. We have to verify. We don't have to take the statement of one person as gospel truth. Kasi he or she could be mistaken, he or she could be lying. So kinakailangan i-verify po ito ng PAOK. We will never accept a statement of any person to be as is. Isang testigo ang lumutang at itinuro nito si dismiss Bamban Mayor Alice Guo bilang Madam Hua at personal umano niya itong nakikita na nakikipagtransaksyon kay Lin Zunhan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi i-endorso ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court ang mga natuklasan sa mga pagdinig ng Kamara sa umano'y extrajudicial killings sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Muli rin binigyan diin ng Malacanang ang patakaran nito na huwag nang makipag-ugnayan sa ICC. Ito ang tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga panawagang ikonsidera ng Marcos administration ang muling pakikipagtulungan sa investigasyon nito. Ayon kay Secretary Bersamin na hindi na babalik sa ICC ang Pilipinas at hindi magbabago ang pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito.
May ibang paraan ang bagong Department of the Interior and Local Government Secretary upang masugpo ang problema sa iligal na droga sa bansa. At hindi kasama rito ang anyay hindi makatarungang pamamaslang o extrajudicial killings. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Hindi kasama sa direktiba ni Department of the Interior and Local Government Secretary at NAPOLCOM Chairman John Vic Remulla ang extrajudicial killing sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Ayon kay Secretary Remulla, ipatutupad ng mga pulis ang war on drugs nang may paggalang sa karapatang pangtao. In relation to the campaign against illegal drugs. Number one, EJK is not part of it. Sinabi pa ng kalihim na nais niyang tutukan ng mga pulis ang pagpapababa sa supply at demand ng ipinagbabawal na gamot. Number two, the PNP has done very well on the demand side. Drug cases are up. They have seized a record number of drugs in terms of gross amount in the last 2 years. But we have to concentrate also on the supply side. I think the supply side and the demand side have to be tackled at the same time. Samantala sa usapin naman ng mga pulis na umano'y dawit sa reward system at umano'y EJK noong nakaraang administrasyon. Sinabi ng kalihim na nais muna nilang matapos ang pagdinig ng House Quadruple Committee dito bago gumawa ng anumang aksyon. Again, I must caution you, the testimonies are not over yet. So, as far as I am concerned, we will wait till the full testimonies all the testimonies are in. We will wait till the appropriate actions done. But initial work is being already conducted, but only to that extent. We will wait till the Congress is finished and then we will act on it. Una nang isiniwalat ni dating PCSO General Manager Rowena Garma sa Quadcom na may ilang pulis umano ang sangkot sa reward system at EJK sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng isang makabayan block salon ang Commission on Audit o COA na magsagawa ng audit at investigasyon sa drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ito ay matapos na ibunyag ni retired Police Colonel Rowena Garma na may reward system sa mga pulis na makapapatay umano ng drug suspects. Mula sa House of Representatives sa Quezon City, ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, bakit sa COA nais pa-imbestigahan itong reward system sa anti-drug war? Ella, potensyal na mayroong nangyaring misuse o maling paggamit sa pondo ng bayan sa pagpapatupad ng Oplan Double Barrel Anti-Drug Strategy na instad noong 2016 sa ilalim ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Apela ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa Commission on Audit o COA ay makapagsagawa ng komprehensibong audit kaugnay ng relasyon ni retired Police Colonel Rowena Garma na may cash rewards sa makapapatay ng drug suspects mula 20,000 pesos hanggang 1 million pesos umano. Posible anyang bilyong pisong halaga ng pondo ang ginamit dito ayon sa kongresista. Bukod dito, nais din ni Congresswoman Bros matukoy kung may nangyari ring money laundering at iba pang katiwalian sa pagpopondo sa anti-drug war. Batay naman kay House Quadruple Committee Co-Chairperson Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, sisilipin din nila yung paglobo ng intelligence fund sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ito ay lalo na't inihayag din ni Garma na galing sa Malacanang noon ang pondo para sa cash reward system. Iimbitahan din ng Quadcom ang COA kaugnay nito. Kabilang na ang extrajudicial killing sa ilalim ng gyera kontra illegal na droga sa iniimbestigahan ng Quadcom. Bukod naman kay Garma, naniniwala ang 4 House panels na sa hinaharap magsasalita rin ang kabibitiw lamang sa pwestong si National Police Commissioner Edelberto Leonardo kaugnay ng nalalaman niya sa issue. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Aabot na umano ng nasa 400 piso ang nababawa sa kita ng mga tsuper ng jeep dahil sa ilang linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ngayong araw, nasa halos 3 piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at gasolina. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, gaano na ba kabigat sa mga tsuper itong ipinatupad na big time oil price hike ngayong araw? Aga yung mga tsuper ng jeep na nakausap natin kanina sa kanilang yung pag sinasabi nila talagang bigat na daw sila sa mga problema sa pagmamaneho ng jeep dahil kapag sila nasa kalsada, problema na nila yung traffic, kung minsan nagawan pa sa pasahero, tapos nadagdagan pa ngayon yung presyo ng diesel na kanilang kinokonsumo. Kaya imbis na yung kita nila ay mapupunta sa kanilang mga pamilya, napupunta pa nga sa panggastos ngayon ng diesel. Ngayong araw, October 15, epektibo ang big time oil price hike sa mga gasolinahan. Batay sa abiso ng mga oil company, nasa 2 pesos and 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 65 centavos naman sa kada litro ng gasolina. At meron ding 2 pesos and 60 centavos na taas presyo sa kada litro ng kerosene. Nasa 5 piso na din yung nadagdag sa kada litro ng diesel sa loob ng 4 na linggong serye ng oil price hike. Sa ngayon, umaabot na sa 55 to 60 pesos o higit pa ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan. May mga oil company na ipinatupad na yan o itong dagdag singil kaninang umaga, habang meron naman na ipatutupad dito mamayang hapon. Ayon sa Department of Energy, bunso dito ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, kaya nagkakaroon ng disruption sa supply ng langis. Ayon sa mga tsuper, 200 pesos hanggang 400 pesos na ang nababawa sa kanilang kita kada araw. Merong nagsabi na kung dati 900 pesos ang gastos nila sa diesel sa maghapon na nilang pamamasada, ngayon kailangan nilang gumastos ng nasa 1,200 pesos o higit pa. Samantala, ngayong araw lang aga, sinabi ng transport group na Pasang Mazda na meron na umano silang nakuwang fuel subsidy at pumasok na ito sa kanilang mga fuel subsidy card. Ayon kay Pasang Mazda National President Obed Martin, meron na sa kanilang mga kasamahan ang tumanggap ng ayuda. Aga, itong fuel subsidy na ito na sinabi ng transport group na Pasang Mazda ay kinukumpirma natin ngayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na i-download na sa mga tsuper yung fuel subsidy. Kasi nung nakaraan, sinabi nila na iniintay na lang talaga yung pondo para maibigay yung fuel subsidy dun sa mga tsuper. Dahil nga nagkaroon na rin ng ilang serye ng oil price hike yung mga nakalipas pang buwan at yung pondo na lang talaga hinihintay para ma-download yan sa mga tsuper. At aalamin pa natin kung ilan ba yung mga makikinabang dito sa fuel subsidy na ito kung na-download na sa LTFRB at naipamahagi na nga. Yan muna ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 4 pang Filipino crew ng MV Minoan Courage, ang Greek bulker na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong October 1. Ang mga Pilipinong tripulante ay dumating noong Linggo sakay ng Etihad Airways. Sila na ang pangalawang batch ng seafarers na nakauwi sa bansa. Inaasahan darating ang natitirang 10 pa oras na maayos ng kanilang manning agency ang kanilang papeles. Matagumpay na nakauwi ng Pilipinas mula sa Lebanon ang 48 Pilipino, kabilang ang 11 OFWs at 37 overseas Filipinos. Sinalubong sila ng OWA at mga kinatawan mula sa DMW at DSWD at tumanggap ng pinansyal na tulong na 150,000 pesos mula sa DMW Action Fund at OWA.
pati na rin ng 20,000 pesos mula sa DSWD para sa livelihood assistance. Sa kabuuan, umaabot na sa 461 OFWs at 28 dependents ang na-repatriate sa pamamagitan ng Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan. Inaasahan ng Department of Migrant Workers ang mas maraming OFW returnees mula Lebanon habang patuloy ang mga pagsisikap ng gobyerno na tiyakin ang kanilang kaligtasan sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa rehiyon. Aabot na sa hanggang 1 milyong piso ang makukuhang benepisyo ng isang PhilHealth member na may chronic kidney disease stage 5 matapos i-anunsyo ng PhilHealth na tataasan na nila sa 6,350 pesos per session ang kanilang hemodialysis benefit package. Bunsod dito, ang mga pasyente ay maaari nang makakuha ng maximum na 990,600 pesos kada taon mula sa dating 624,000 pesos. Simula noong October 7, ipinatupad na ang bagong circular na naglalaman ng mga serbisyong dapat ibigay sa mga pasyente ng CKD5 kabilang ang mga gamot, laboratory tests at dialysis kit per session. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ngayong araw, October 15, ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, inisa-isa ni Pangulong Marcos ang mga hakbang ng pamahalaang Pilipinas upang mapatatag ang mga komunidad laban sa kalamidad. Kabilang narito ang innovation, koordinasyon at pakikipagtulungan sa mga stakeholder. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng conference na ito ay magkakaroon ng magandang halimbawa sa mundo ukol sa pagtugon sa epekto ng kalamidad at climate change. So as we convene for the 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, we find ourselves at a critical juncture. With the theme Surge to 2030, Enhancing Ambition in Asia-Pacific to Accelerate Disaster Risk Reduction, we are now called to lead the global effort to reduce disaster and climate risks, protect our people, and build sustainable economies. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing pro-Marcos sila sa ikatlong bahagi ng 2024 habang bumaba naman ang bilang ng mga pro-Duterte ayon sa Okta Research. Batay sa tugon ng masa survey, umabot sa 38% ang pro-Marcos, mas mataas ito ng 2% mula sa huling survey, habang bumaba naman ng 1 puntos ang pro-Duterte mula sa 16% noong June 2024 survey sa 15% ngayong third quarter. Samantala, bumaba rin ng 5% ang dating 31% ang nagsasabing independyente sila o walang sinusuportahang kampo. Ang nasabing survey ay ginawa mula August 28 hanggang September 2, 2024 sa 1,200 respondents nationwide. Nasagip ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 10 biktima ng online prostitution. Ito'y matapos na salakayin ng mga otoridad ang 2 lugar sa lalawigan na ginawang prostitution den. Mula sa Camp Crame sa Quezon City, ang detalye ay hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano yung nangyari sa naturang operasyon? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sa bisa nga ng warrant to search, seize, and examine computer data, sinalakay ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4A ng Anti-Cybercrime Group ang 2 online prostitution den sa Quezon Province. Ayon kay ACG Director, Police Major General Ronnie Cariaga, ikinasa ang operasyon sa bayan ng Tayabas at Lucena sa Quezon noong October 12 na nagresulta nga sa pagkakasagip sa 10 sa mga biktima kung saan 5 ay pawang mga minor de edad. 5 suspect din ang naaresto sa naturang operasyon na silang nagpapatakbo ng online prostitution. Sinabi pa ni Cariaga na nag-ugat ang operasyon sa mga natanggap na impormasyon ng mga pulis, kaya't mabilis na nagsagawa ng cyber patrolling, surveillance at investigation ng mga tauhan ng ACG. Ang 5 naarestong suspect, Aga, ay sasampahan
ng paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act of 2023 at Cybercrime Prevention Act of 2012. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. 17 dayuhan ang nahuli ng National Bureau of Investigation o NBI habang nagsasagawa ng scamming activity sa Makati City bandang umaga nitong Biyernes, October 11. Maharap sa patong-patong na kaso ang mga suspect. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, anong partikular na nationality ng mga dayuhan na yan at sino ang tinatarget nila sa kanilang pang-scam? Ella, kinabibilangan ito ng 15 Chinese, isang Taiwanese at isang Malaysian na sinasabing supervisor ng grupo. Target nila yung mga kalahi din nila, Ella. Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, sinalakay ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation kasama ang lokal na pulis ng Makati. Ang isang establishmento sa Mascardo Street, Tejeros, Makati City nitong araw ng Biyernes, October 11. Nakumpiska sa lugar ang ginagamit sa scamming activities gaya ng mga laptops, desktop computers, mga cellphones. Ngayong araw, iprinisinta ng National Bureau of Investigation ang mga nahuli nilang foreign nationals sa media. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act at Republic Act 10075 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga suspect na sinasabing involved sa malawakang online scamming activities. Ella, ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, galing ang mga ito doon sa mga malalaking pogo at naggrupo sila ng maliliit at ngayon ay nagpupunta na sila sa mga residential at umuupa ng mga apartment at condo units at doon nila isinasagawa yung kanilang scamming activity. Sa ngayon, mananatili muna sila dito sa kustodiya ng National Bureau of Investigation at nakipag-ugnayan na rin ng NBI sa Bureau of Immigration para beripikahin yung sinasabi o aligasyon nitong mga Chinese national na ibinigay nila sa Bureau of Immigration yung kanilang mga working visa para sa downgrading. At yan muna ang latest mula dito sa tanggapan ng NBI dito sa Quezon City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inumpisahan na ang konstruksyon ng Ayala Greenfield Interchange sa Calamba, Laguna na inaasahang makatutulong sa pagpapagaan ng trapiko at magbibigay ng mas maginhawang access sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa groundbreaking ceremony nito kahapon, sinabi ni DOTR Undersecretary Jesus Ortega na ang naturang proyekto ay magdudulot ng mas maayos na daloy ng mga sasakyan sa Calabarzon area at magbibigay ng higit pang oportunidad para sa mga residente. Pinuri rin ni Calamba City Mayor Rosel Rizal ang proyekto bilang simbolo ng progreso at pag-unlad para sa lungsod at rehiyon. Nagpasalamat naman sina Ayala Corporation and Ayala Land Incorporated Chair Jaime Zubel de Ayala at San Miguel Corporation President and Chief Executive Officer Ramon Ang sa suporta ng DOTR sa proyekto. Babayaran ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang nasa 10,781 insured farmers na naapektuhan ng bagyong Julian. Ayon sa Department of Agriculture, aabot sa 93.8 million pesos ang inisyal na indemnity para sa mga magsasaka ng palay, mais at high-value crops mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Dagdag pa ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan mabilis na mabayaran ang mga magsasaka upang matulungan silang makabangon mula sa kalamidad. Ikinatuwa ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pag-aproba ng Department of Budget and Management sa paglikha ng 5,000 regular positions para sa mga empleyado ng DSWD.
Sa 2025 budget hearing sa Senado, inanunsyo ng DBM na nagsasagawa na sila ng hakbang upang simulan ang regularisasyon ng mga empleyado mula sa kasalukuyang contractual positions. Umaasa naman si Secretary Gatchalian na maisasakatuparan ito ngayong taon bilang bahagi ng kanilang pagsusumikap na mabigyan ng mas matatag na trabaho ang mga cost at job order workers ng ahensya. Idineklara ng Korte Suprema na ang mga contract of service at job order workers ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ay hindi itinuturing na mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa desisyon ng Korte, wala silang employer-employee relationship sa pamahalaan kaya't hindi sila sakop ng mga civil service law. Gayunman, pinayuhan din ng Korte ang PAGCOR na itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa kahit wala silang permanenteng estado sa gobyerno. Posibleng magsimula na sa susunod na linggo ang amihan season. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, ang amihan o Northeast Monsoon ay karaniwang nagsisimula sa pagitan ng pangalawang linggo ng Oktubre at kalagitnaan ng Nobyembre. Samantala, magdadala naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagpulog at pagkidlat ang easterlies sa bahagi ng Isabela, Aurora at Quezon provinces, habang ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may isolated rain showers o thunderstorms. Tuluyan nang ipinasara ng Department of Environment at Natural Resources ang mineral processing plant sa Camarines Norte. Sa naturang iligal na minahan, nahuli ang 11 Chinese national na nagtatrabaho rito. Narito ang report ni Brian Baldarahe. Tuluyan ng inasara kahapon October 14 ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau Region 5 ang mineral processing plant kung saan sangkot ang 11 Chinese national. Paglabag sa Republic Act 7942 or Philippine Mining Act of 1995 ang itinuturong dahilan kaya ipinasara ang naturang planta. Lumalabas kasi na hindi pa kasama sa lisensya ng naturang planta ang pagtatayo ng mga panibagong processing equipment sa naturang lugar. Aminado rin ang may-ari ng naturang planta sa naging pagkukulang nila kaugnay sa mga dokumentong dapat nilang ihanda. Subalit iginiit nito na hindi pa nag-ooperate ang mga panibagong equipment na itinatayo dito at kasalukuyan pa nilang nilalakad ang mga permits nito. Wala din anyang katotohanan na may open pit large-scale mining sa loob ng planta. Walang katotohanan ang tungkol sa sinasabi nilang illegal mining activity dahil ang aming planta po ay para sa processing plant ng aming mga customer. Wala pong illegal mining activity na nangyayari sa aming compound at wala din pong katotohanan ang issue tungkol sa open pit na sinasabi ng ating spokesperson ng PAOK. Yung pong nakita nila doon ay hindi po open pit yun. Yun po ay tailings pond namin kung saan yung mga waste po ng aming mga customer ay doon po sinasahod. Doon siya naiipon. Paliwanag pa ng may-ari ng planta, hindi rin nila anya mga empleyado ang mga Chinese national na nakita sa lugar, kundi mga installer ng mga panibagong equipment na itinatayo dito. Mayroon silang bagong technology para ma-process ulit na panibago at ma-recover yung dapat makuha pa doon sa mga waste namin. So, yun po yung dahilan kung bakit may nakita sila doon o nadatnan silang mga Chinese national. Pero hindi po ibig sabihin na yun po ay empleyado namin. Yun po ay nandun para lang ituro at ipaalam sa amin yung kanilang bagong teknolohiya para po makuha pa namin yung mga dapat kuhain doon sa aming waste. Yun lang po yung dahilan kung bakit nandun sila. Sa uli nanindigan ito na pinag-aaralan na ng kanilang mga abogado ang pagsasampa ng reklamo sa mga operatiba na pumasok sa kanilang planta. Wala kasi anya itong ipinakitang kaukulang dokumento sa naturang operasyon at kinuha din ng mga ito ang mga digital video recorder o DVR ng kanilang mga CCTV. Pag-check po namin, nawawala po yung 3 DVR namin.
yung recorder ng aming CCTV. 3 perasong DVR ang nawawala. As per my security guard, wala po kahit anumang dokumentong ipinakita sa kanya. Walang search warrant, walang warrant of arrest, or walang mission order na ipinakita sa kanya. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, muling nakapagtala ng 2 phreatic eruption ang Taal Volcano sa Batangas sa nakalipas na 24 oras. Tumagal ng 4 hanggang 7 minuto ang phreatic eruption o mahinang pagputok ng bulkan. Mas mahina na ito kumpara sa ipinakitang abnormalidad ng bulkan kahapon, October 14. Ayon sa PHIVOLCS, bagamat mahihina lamang ang ipinapakitang aktibidad ng Bulkang Taal, hindi pa rin inaalis ng ahensya ang posibleng biglaang pagsabog, pagkakaroon ng volcanic earthquakes, maninipis na ashfall, pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas. Kaya't ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa main crater at daang Castilla Fissures at pamamalagi sa lawa ng Taal. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang uri ng aircraft sa tuktok ng bulkan. Abiso po sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang dagdag singil sa toll sa Section 2 ng NLEX-SLEX Connector mula Espanya Boulevard hanggang Ramon Magsaysay Avenue. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, bakit may pagtaas sa singil sa toll at magkano naman ang itinaas? Ella, magandang tanghali. Tinatayang nasa 38% ang itinaas ng singil sa toll. Ayon ito sa Toll Regulatory Board matapos na aprobahan ito ng board dahil kailangan na rin nilang mabayaran yung mga ginastos na pagpapagawa sa nasabing proyekto na abot ng bilyong pisong halaga. Ipinatupad na ang toll fees increase ngayong araw sa Section 2 sa bahagi ng Espanya going to Ramon Magsaysay NLEX-SLEX Connector Road na may habang 1.84 kilometers. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, halos 1 taon na nagawa ang proyekto na nag-operate noong October 28, 2023. Kinakailangan na rin nilang dagdagan ang singil para mabayaran na ang bilyong piso na sus dito. Hindi sila nangongolekta ng karagdagang singil. So halos 1 taon po na hindi po sila nakapaningil ng karagdagang singil sa pagtatapos ng additional section nitong ating project na NLEX-SLEX Connector Road. By October 15 ay magsimula na po silang maningil, including na yung appropriate toll fee that is related for the completion up to Ramon Magsaysay. Dagdag pa rito, inaprubahan ito ng TRB kung saan nasa 38% ang itinaas ng singil sa nasabing lugar. Sa mga Class 1 vehicles na regular na car at SUVs, ang dating singil na 86 pesos, ngayon ay 119 pesos na. Ang Class 2 naman na bus at small trucks na dating 215 pesos, ngayon ay 302 pesos na ang singil. Habang sa Class 3 naman na malaking trucks na dating 299, ngayon ay 418 pesos na. Po is alinsunod din naman po dun sa ating kontrata na pinasok with our investor operator na kapag kami natapos silang sections, they are authorized under their contract. Ayon sa TRB, malaking tulong ang nasabing NLEX-SLEX Road Connector upang mapabilis ang daloy ng trapiko. Target namang matapos ang Section 2 hanggang umabot ng Laguna, subalit wala pa silang anunsyo kung kailan ito matatapos. Ella, yun nga ang kagandahan ngayon, lalo na't mapapabilis ang daloy ng mga sasakyan at may iwasan na rin ang mabigat na trapiko. At inaasahan nga na ito na mga Section 2
ng NLEX SETEX Road na connector road ay magsisilbing tuloy-tuloy na pagpapagawa hanggang sa umabot ng Laguna, at kapag natapos na hanggang Laguna ay ayon sa TRB ay magkakaroon ng dagdag na singil uli sa toll fee. At yan mo latest live, balik sa iyo. Ella? Nestor, ano naman ang tugon ng ilang motorista sa ginawang pagtaas ng toll? Ella, yun nga yung mga reaksyon. Yung iba kasi hindi nila alam na mayroong mataas na singil sa toll, pero kanya-kanya rin silang mga reaksyon. Pero nag-anunsyo naman at nag-abisyo naman itong TRB na maging sa ibang lugar na talagang October 15 nga ay mayroong ang pagtataas ng singil sa toll na ito nga ay umaabot ng nasa 38%. Ella. Kumusta naman yung sitwasyon ngayon sa NLEX, SLEX connector matapos simulang ipatupad itong toll hike? Nabawasan ba yung mga dumaraan doon? Sa ngayon ay wala na bang kumbaga nag-build up na mabigat na traffic doon sa NLEX at SETEX doon sa nasabing mga section 2 doon sa parting Espanya at Ramon na Magsaysay. Pero pinapantayan nila yung pila ng mga sasakyan o bulto ng mga sasakyan at kung magkakaroon ng congestion doon sa lugar hanggang mamayang gabi. Ella. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Isang bee processing center ang nakatakdang itayo sa Albay Provincial Agriculture Office sa Kamalig sa susunod na taon. Ayon kay APAW Consultant Dr. Maria Dulce Mostoles, target nilang gamitin ang gusali sa paggawa ng mga produktong mula sa honey, gaya ng mga pagkain, sabon, wine, cosmetics products at marami pang iba. Habang ang kalahati ng gusali ay gagawing display area at iba naman ay para sa interpretation center. Bukod pa rito, may plano rin ang APAW na magdagdag ng kursong stingless beekeeping na iaalok na training para sa albayanos. Taong 2017 nang magkaroon ng bee farm ang Albay Farmers Bounty Village, kung saan ibinibida rito ang honey mula sa stingless bees ng probinsya ng Albay. Pinaalis ng India at Canada ang kanilang top diplomats habang umiigting ang tensyon sa ugnayan ng dalawang bansa. Kaugnay ito ng assassination ng isang Sikh separatist sa Canada. Ayon kay Canadian Prime Minister Trudeau, tumugon ang kanyang pamahalaan matapos makakita ng batayan ang pulisya sa mga alegasyong may direktang kaugnayan ang Indian agent sa pagpaslang kay Hardeep Singh Nijjar. Mariin namang itinatanggi ng Delhi ang mga paratang at inakusahan si Trudeau na ginagamit lamang nito ang Sikh community sa Canada para sa politika. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na gaganti kasunod ng nakamamatay na drone attack ng Hezbollah sa Israel. 4 na sundalo ang nasawi at 60 iba pa ang nasugatan sa pag-atake. Batay naman sa Hezbollah, inilunsad nito ang squadron ng attack drones bilang pagtugon sa Israeli attacks. Mula nang ilunsad ng Israel ang pambobomba nito sa mga target sa Lebanon noong September 23, mahigit na sa 1,300 na mga tao ang nasawi. Nakaalis na ang spacecraft ng National Aeronautics and Space Administration o NASA mula Florida, USA patungong icy moon ng Jupiter. Ito ay upang matukoy kung may ingredients o mga sangkap doon upang suportahan ang buhay. Lula ng SpaceX Falcon Heavy Rocket ang Europa Clipper probe. Inaasahang makakarating ang spacecraft sa loob ng 5.5 taon. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel.
Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 18 hanggang 19, na nagsasabi, "Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.